after time I have come, and through thy word I hear, you change and transform me. And Lord, my desire has turned heavenly. I am longing to be like you, your very own image, your own likeness, Lord. I want to stand from perfect faith to perfect love. Lord, my soul is coming up, for this is the day and the hour of light translation. You said, "Fear not to me, all I require that you will do unto me." Oh Lord, I believe I'm coming to perfection. Who am I, dear Lord, that thou take knowledge of me? This Moab by this damsel has truly found favor with thee. For Lord, you looked beyond my faults, and you saw what was in me. The price of redemption you willingly paid to redeem me. From perfect faith to perfect love, Lord, my soul is coming up, for this is the day and the hour of my translation. You said, "Fear not to me, all I require that you will do unto me." Oh Lord, I believe I'm coming to perfection. Oh, cover me, oh Lord, with thy great love, for thou art my kinsman redeemer, the great and mighty one. Now I am a virtuous woman, your pride at your side. I've come into union with you, Lord. I found full redemption. From perfect faith to perfect love, Lord, my soul is coming out, for this
pagsubok at lumbay, naroon maramay. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon kapag kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako ay niya'y di mag-iba. di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat magkalampaman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig Sa'yo'y pinapasan. Malalahanin mo sana, minamahal ka niya. ang Panginoo'y tapat kailan Paman, biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di mag-iba, di tulad ng iba. ang Panginoo'y tapat kailan Paman, ang Panginoo'y tapat kailan paman. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ang may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Salamat ang aming alay. Pasasalamat, alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa iyo'y alay
Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Tumayo po tayo lahat. Change my heart, oh God. May I be like Hallelujah. Pure heart. That's what I long for. A Heart that follows heart after thee. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after thee. A heart that hides your word, so that sin would not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Amen. Hallelujah. Let us pray. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng katuparan sa aming mga buhay kung ano ang sinabi ng mga awit na iyon, Panginoon. Change my heart, O God. At yan po ang dalangin ng bawat isa. Sapagkat kailangan namin ng pusong dalisay, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami sa inyong presensya, maging marapat kami, Panginoon, na tumanggap ng mga pagpapalang espiritual, maka-fellowship kayo, Panginoon, at maging mabangong samyo, Panginoon, ang bawat handog na amin pong ginagawa, Panginoon, sa pamamagitan ng mensaheng ito sa huling kapanahunan. Once again, Lord, salamat po sa isang dakilang pribilehyo na magkatipon muli, Panginoon, sa dakong ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagnanasa at gayon din sa kagalakan, lalong higit sa kapahayagan ng inyong mga salita, Panginoon, na patuloy nyo po na, Lord, binibigyang daan sa aming kalagitnaan upang maging pagkain, Panginoon, ng amin pong mga kaluluwa. Marami pong salamat, Panginoon, na nandun din ang inyong pag-iingat, katugunan, Panginoon,
hindi lamang sa mga spiritual, gayon din po sa mga pangangailangan namin sa buhay na ito, na inyo rin, Panginoong, ipinangako kung amin lamang pong uunahin ang inyong kaharian at ang inyong katuwiran. Sa gabing ito, Panginoon, hayaan niyo po na, Lord, pagkatiwala namin sa inyo ang pagtitipong ito, ilagay namin sa inyong paanan anuman ang mga, Panginoon, nasa kaisipan namin, anuman ang mga pag-aalala, Panginoon, at dalangin namin, O Diyos, na magkaroon kami ng maayos na kaisipan, puso, bukas, Panginoon, na pandinig at bukas na puso upang ang bawat revelation ng iyong mga salita ay matanggap namin, Panginoon, para sa aming paglago sa espiritual, Panginoon. Alalahanin niyo rin ang bawat mga panalangin, Panginoon, naway patuloy kaming makasumpong ng inyong kabutihan at ng inyong biyaya. Lalahanin niyo rin, Panginoon, ang mga kapatiran namin na kasama namin ngayon sa Facebook Live. Pagpalain niyo rin po sila, ang aming dalangin, katagpuin, Panginoon, ang kanila pong mga pangangailangan din po. Kung paanong pinagpapala niyo kami sa dakong ito, gayon din po sila ang aming dalangin. Sa inyo po namin idinudulog ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Diretso na po tayo. 2 Kings sa chapter 6. 2 Kings sa chapter 6, basahin po natin. Very familiar po sa inyo. Umpisahan natin sa verse 13. Ganito po ang sabi. And he said, go and spy where he is. Ito po ay ang king ng Syria at they are looking for Elisha, the prophet, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, behold, he is in Dothan. Therefore sent he thither horses and chariots and a great host. And they came by night and compassed the city about. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, alas, my master, how shall we do? And he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Sa 2 Corinthians, buksan po natin. Sa chapter 12, itong bahagi ng sulat ni Apostol Pablo na kung saan sa isang pangitain ay dinala siya ng Panginoon doon sa third heaven. 2 Corinthians, tama ba? Chapter 12, verse 1 hanggang verse 4. It is not expedient for me, doubtless, to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. Sabi po sa Tagalog, kinakailangan ako'y magmapuri, bagaman ito'y hindi nararapat. Ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko at mga pahayag ng Panginoon. I knew a man in Christ above 14 years ago. Whether in the body, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell. God knoweth. Such an one caught up to the third heaven. So sabi niya, nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Sabi niya, maging sa katawan, aywan ko, o maging sa labas ng katawan, aywan ko, Diyos ang nakaalam, na inagaw hanggang sa 2 langit. And I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell, God knoweth, how that he was caught up into paradise, and heard unspeakable words which is not lawful for a man to utter.
Sabi niya na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang banal na salita. Nakakaupo na po kayo. Magandang gabi po sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Magandang gabi rin po sa mga kasama natin sa Facebook Live. Naway may kagalakan po kayo na sumubaybay, manood o makinig ng kanyang salita. At naway nakakatulong po kami, lalo na po doon sa mga ibang mga kapatiran na hindi po talaga tawag dito, part ng Redeemed Bride Assembly pero live stream po. Sana po ay pagpalain ko ng Panginoon, yan ang akin pong dalangin. At makatulong kami sa inyong paglago spiritually. Yan po ang aking patuloy na dalangin hanggang sa maabot natin yung sukat na kinakailangan natin, na hinihingi sa atin sa huling panahon, na sukat ng isang taong sakdal at gayon din ng pananampalataya, especially maabot natin yung o magkaroon tayo ng rapturing faith po na kailangan sa huling panahon po na ito. At sana'y nakakasama rin namin po kayo sa mga panalangin. At gayon din ay sinasama nyo kami sa mga panalangin nyo po. So, pagkatiwala natin sa Panginoon, anuman po ang ating mga pangangailangan, natural and spiritual, patuloy tayong manalangin na sumaatin ang kagalakan na patuloy natin siyang mapaglingkuran po. So, didiretso na po ako at upang pasimulan ang ating panibagong series po ito or series natin every Wednesday. At sana po subaybayan nyo ang series na ito, Lord willing, gabayan tayo ng Panginoon at patuloy tayong palaguin sa pamamagitan ng mga hiwaga na kanyang pinagkakaloob sa atin sa huling panahon po na ito. So sa mga hindi po nakakadalo rito sa prayer meeting, so panoorin nyo po ito, ang review nito, so para hindi po tayo maiwanan. So, at sabay-sabay tayong lumago sa ating Panginoon. Ang ating pong topic, Contacting the Sixth Dimension. Part 1 po yan. Ang ating subtitle, The Region of Angels and Saints. The Region of Angels and Saints. Tayo po bilang mga message believers, aware tayo sa 7 dimensions na ipinangaral ng ating propeta dito sa huling kapanahunan. So, kung ating re-review, ang unang dimension ay light, then time, matter, and then science, yung 4th dimension. 5th dimension ay hell. 6th dimension ay ang paradise or heaven. And then the 7th dimension, kung saan nandoon po ang Diyos. So, at ang sabi sa atin ng propeta, when we die, we just change dimensions. Right now, we are on this 3rd dimension. So, dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao kapag siya'y namatay. It's either doon sa 5th dimension or hell or doon sa 6th dimension, heaven, the regions of the blessed. Yun ang sabi, region of the blessed. So at ang sabi sa atin ng propeta, itong 5th dimension or hell, so Lord willing, babalikan natin ito, So inuna natin yung 6th dimension kasi ito yung dimension na kung saan ay ipinakita sa ating propeta yung mga kapatiran na convert sa pamamagitan ng mensaheng ito. So yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Pero of course, dadaanan natin yung ng saglit itong 5th dimension, pero babalikan natin ito, Lord willing po, para maging aware tayo at maiwasan natin yung daan patungo doon. So ang sabi ng propeta, if you are a sinner who missed to heed or has rejected the gospel and died without able to repent of your sins, nor having been able to receive our Lord Jesus Christ as personal Savior, so you will go to a place called hell, which is the 5th dimension,
na kung saan ang mga kaluluwa ng mga taong masasama ay nakabilanggo, waiting for the great white throne judgment to be judged according to their deeds. Ano po? So, doon pumupunta yung mga taong namatay na makasalanan at hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan, mga taong masasama na tinanggihan ng ating Panginoong Hesus. Now, sixth dimension, so if you are a Christian and have been born again, you go to the sixth dimension, a place of paradise, na kung saan ang mga nangamatay sa ating Panginoon ay pumupunta at sila'y nandoon sa isang katawan na inilaan ng Diyos sa kanila or celestial body at sila'y nagpapahinga. Okay. Ngayon, itong six dimensions na ito, or dimension, six dimension na ito, ay we cannot contact this dimension unless it wants to be contacted. Hindi tayo magkakaroon ng contact dito, or contact, maliban na makipag-ugnay siya sa atin. Malibang siya ang kumontak sa atin. Dito naririto sa third dimension. So kaya nga, yung mga mediums and witch doctors, so they have no jurisdictions there. Dito sa ika-6 na dimension. So walang pag-asa na sila'y makipag-communicate sa dimension na ito kung sasabihin nila na nakausap nila yung mahal sa buhay at nandun siya sa sixth dimension, so nagsisinungaling po sila. Nagsisinungaling sila. So, they can't willingly contact angels or saints that are gone on. See, they cannot speak to Jesus and can't do any of those things. Kaya nga, hindi tayo dapat naniniwala sa kanila. Ganyan kasi yung mga manghuhula o sabihin natin witch. Di ba? So, sila'y nagsisinungaling at minsan ay dahil lang sa pera. Di ba? Dahil lang sa pera. So ulitin ko po, we cannot contact the sixth dimension unless it wants to be contacted. So ito yung realm ng mga pinagpala, and only the blessed have access. Yun lang mga pinagpala rin ang may access dito. We cannot contact it unless it wants to be contacted. Yun nga, sabi ko po sa inyo. Kaya nga, at kung tayo ay tunay na mga mananampalataya, hindi natin susubuking makipag-ugnayan dito dahil hindi tayo kumikilos ng ayon sa kalooban ng Panginoon kapag ginawa natin iyon. Ibig sabihin, kung talagang nararapat para sa atin na magkaroon ng kontak doon, ay ihahayag ito sa atin ng Diyos kung ano yung kalooban niya para sa atin. Ihahayag ito ng Diyos sa atin at ibig sabihin, ito'y ayon sa kanyang kalooban. At gagawin niya ito dahil ipapakita niya sa iyo kung bakit mo dapat gawin ito, na magkaroon ka ng kontak doon, at kung anong layunin, bakit kanya pinahintulutan. At siya mismo ang gagawa ng paraan upang maging posible ang pakikipag-ugnayan mo doon kasi kalooban niya. Kasi pagkalooban niya, siya ang gagawa ng paraan. Di ba? At may purpose siya kung bakit kanya pahihintulutan na magkaroon ng contact doon sa ika-6 na dimension na kung saan yun ang, kung saan nandun ang mga angels at ang mga nangamatay na, mga banal. Mga banal. Okay. So, and of course, papahintulot niya yon for a purpose. See? Nung si Brother Branham ay napunta doon sa sixth dimension, alam nyo, yung tinig na kumakausap sa kanya ang nagtanong sa kanya, would you like to see beyond the curtain of time? Tinanong siya Di ba? Tinanong siya. At ang sagot ni Brother Branham, it would help me so much. It would help me so much. Matutulungan niya ito, makakatulong ito sa akin ng malaki. Yun ang sabi niya. So, why was he permitted to see that dimension? What is the purpose?
So, makikita natin sa isang bahagi ng mensahe, di ko na lang po nilagay dyan yung mensahe. Kasi one time, he was all burdened and distressed going to a meeting. So, nandun may kabigatan at siya'y distress, attend siya ng isang gawain. So, ang ginawa ng Brother Branham, siya'y lumuhod at siya'y nanalangin sa Panginoon upang alisin yung nararamdaman niyang kabigatan sa kanyang kalooban. Then he heard a voice saying, keep pressing on, keep pressing on. Alam niya, narinig niyo na yan. Ano po? Sige, magpatuloy ka, and then ang sabi nung tinig, the great reward is just ahead. So yung iyong gantimpala ay nandyan pa sa unahan. And ang sabi ni Brother Branham, you mean I passed the curtain? Ang sabi nung tinig, would you like to see it? Yun yung sabi, gusto mo bang makita ito? So nakita nyo yung purpose why he was permitted to see it and have contacted the saints there. Di ba? So, ulitin ko po hindi natin ito makokontak maliban kung nais nitong makipag-ugnayan sa atin. We cannot contact it unless it wants to be contacted. But we are contacted by this dimension, see? Ngunit tayo'y nakakatanggap ng pakikipag-ugnayan mula sa 6th dimension sa pamamagitan ng mga panaginip at pangitain. Nakuha nyo po? Di ba? Sana nakuha nyo. Ulitin ko po hindi natin ito makokontak kung gustuhin man natin maliban kung nais nitong makipag-ugnayan din sa atin. In other words, kung gusto mong makipag-ugnayan doon sa 6th dimension, kung saan nandoon ang mga angels at ang mga banal, mga kapatiran natin na nangamatay, well, kung gusto mo yan, pero hindi nila kalooban, di ba? Ay hindi mangyayari, malibang pahintulutan ng Diyos. Di ba? But we are contacted by this dimension. Pero tayo'y maaaring makontak o makatanggap ng pakikipag-ugnayan mula sa kanila sa pamamagitan ng panaginip at pangitain. Oh, di ba? So, kaya nga, kung talagang nararapat para sa atin na makipag-ugnayan dito sa 6th dimension, ihahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin. At ipapakita rin ng Diyos kung bakit natin ito dapat kontakin. Kung ano ang layunin at gagawa siya ng paraan upang maging posible ang pakikipag-ugnayan natin dito. Now, tingnan niyo po ito. Of course, una ay mangyayari iyon una, kung ito'y kalooban ng Panginoon. Kasi siya ang gagawa ng paraan. Pero dapat may purpose. Hindi yung dahil gusto mo, pahintulutan ka ng Diyos. Di ba? Okay. Now, nung ma-meet ni Brother Branham, si Sharon Rose, yung anak niya kay Sister Hope na namatay nung baby pa, na-meet niya si Sharon Rose and later on yung kanyang asawa si Sister Hope, beyond the curtain of time. Well, we believe that is the 6th dimension. Well, panaginip yun dream yun. At makikita natin kung bakit yun ipinahintulot ng Diyos, makikita natin kung ano yung purpose at pinahintulutan iyon ng Diyos. Nasundan niyo po ako? Okay, now. So, ang unang nakita ni Brother Branham ay walang iba kundi si Sharon Rose na actually hindi niya nakilala dahil isang magandang dalaga, di ba? Kasi namatay siya ng baby. Di ba? So, hindi niya nakilala, then, nakilala lang niya nung magpakilala sa kanya. And then, ang sabi ni Sharon Rose, dito sa My Life Story, Mother wants to see you. Gusto kong makita ni Mama, di ba? Ni Sister Hope. So, ang sabi ni Brother Branham, I took off as hard as I could running. When I got up there,
I started to run up them big steps like that, and I look coming walking out on the steps. Here she come in all of her beauty, Sister Hope. White robe on, dark hair hanging down, her arms reaching out. I ran to her and grabbed her hands and knelt down. I said, "Oh, how Hope," sabi niya, "honey." I said, "I can't stand it no longer. I'm just about to go wild since you've left me." Talagang, ito yung time na talagang si Brother Branham ay, di ba, nangungulila siya. Di ba? She said, ang sabi ni Sister Hope, "I seen all's went on," Bill. Nakita ko ang lahat ng nangyari. Di ba? Yun ang sabi dito. Yun ang pagkaunawa ko dito sa Tagalog. She said, "Promise me something." So, alam ni Sister Hope yung kalagayan ni Brother Branham na siya'y nangungulila sa kanila ni Sharon Rose. Di ba? Alam niya, yun ang sinabi niya eh. Di ba? I said, "What?" She said, "Promise me you won't worry no more. Mangako ka na hindi ka na mag-aalala. I seen Sherry, honey." Si Sharon Rose ang tinutukoy niya dito. "Didn't our girl make a beautiful woman?" Said, "Yes. She's waiting for Billy here to see him." I said, "Yes." And then bago sila naghiwalay, ang sabi ni Sister Hope, "Promise me you won't worry. Will you?" Said, "Sharon and I are better off than you are." Totoo naman, mas mabuti ang kalagayan namin dito ni Sharon Rose, ng iyong anak, kaysa sa iyo. Di ba? Okay. Tandaan nyo alam ni Sister Hope yung nangyayari kay Brother Branham dito. Alam niya yung pag-aalala, yung pangungulila ni Brother Branham. Well, nangungulila si Brother Branham dahil sa kanilang dalawa, and then at the same time ay lalong bumibigat yung kanyang nararamdaman dahil kay Billy Paul, dahil hinahanap ni Billy Paul ang kanyang mami. Di ba? So, yun yung talagang masakit kay Brother Branham. Yung nakikita niya, si Billy Paul, bata pa si Billy Paul, na umiiyak at hinahanap yung kanyang mami. Di ba? Pero, alam pala ni Sister Hope yung nangyayari dito. So, sabi dito, "Oh honey," sabi niya. She said, "Just promise me you won't worry." And I said, "All right, I won't worry no more." See? Okay, now, di ba, kita nyo, hindi tayo pwedeng magkaroon ng ugnayan doon, maliban na siya ang makipag-ugnayan sa atin. And of course, kung nanaisin mo ay papasok ka sa hindi ito kalooban ng Panginoon, pero kung may pangangailangan na nakikita ang Panginoon at may purpose, pwede niyang pahintulutan iyon. Nasundan niyo po ba ako? Now, di ba, balikan ko lang yung sinabi ko kanina sa inyo. Hindi natin ito makokontak, itong 6th dimension, maliban kung nais nitong makipag-ugnayan sa atin. But we are contacted by this dimension through dreams and visions, see, during conscious state and subconscious state. Di ba? So now, tandaan natin, we are also contacted by this dimension through messengers, angels, or prophets. Maaari din tayong makontak or magkaroon ng ugnayan itong 6th dimension sa atin sa pamamagitan niya ng mga mensahero, ng mga angels, or prophets. Which means, when God sent a prophet to you, that is the 6th dimension reaching out to you. Di ba?
Ulitin ko po ha, kapag ang Diyos ay nagsugo ng isang propeta sa'yo or sa isang kapanahunan, that is the sixth dimension reaching out to you. Yun ay ang ika-6 na dimension na inaabot ka. Physically reaching out because that is a messenger that was sent, an angel that was sent. Physically. So, angels are of the sixth dimension. Kaya nga, the sixth dimension, the region of angels and saints. Because it is a spiritual dimension not known by man, not controlled by man. So whatever messages come through there is God's inspired true gifts of the prophets. So when God sends a messenger, it was an angel of the Lord to you, and it is from the sixth dimension. Ulitin ko po ha, kapag ang Diyos ay nagsugo ng isang mensahero, remember, angel is a messenger. Diba? A prophet is a messenger. So, when God sends a messenger, it was an angel of the Lord to you. It is from the sixth dimension. And it is from the sixth dimension. See? When the heavenly angel brings a message to the earthly dimensions, nandyan po yan ha, nilagay ko para mabasa nyo rin. It is the sixth dimension becoming visible. So kapag ang isang heavenly angel ay nagdala ng mensahe dito sa lupa, it is the sixth dimension becoming visible. Tandaan nyo po if you are a person or a church who's constantly seeking to contact this sixth dimension, or you need a message from the realm of angels, then it means that the word is still sealed to you. Ulitin ko po Kung ikaw o ang isang church ay palaging nagnanais na magkaroon ng contact dito sa ika-6 na dimension, or you need a message from the realm of angels, ito'y nangangahulugan na ang salita ay sarado pa sa iyo. It means you have no direct contact to God through the Word. That is why you or your church is becoming desperate to have some kind of supernatural dimension. But if a church who has the Word revealed, kung ang isang iglesia na kung saan ay tumanggap ng kapahayagan ng salita ng Diyos, you are totally secure, and actually you're not seeking to contact dead saints. Tandaan niyo po dito sa panahon natin na kinabubuhayan na kung saan ang salita ng Diyos ay nahayag na, yung mga hiwaga. Di ba? Kasi may prophet na sinugo ang Diyos sa atin. Di ba? May angel, yung prophet natin, nasundan niyo po ako? May ministering angel coming from the sixth dimension. Di ba? So, actually, there is no reason to contact the saints or angels dahil anong dahilan, anong kabutihan na kailangan pa nating makausap samantalang may prophet tayong galing doon na sinugo ang Diyos, taglay ang kapahayagan ng kanyang salita. Kaya nga, tingnan niyo po well, alam natin na yung mga kapatiran natin, or mga taong sumampalataya sa mensaheng ito, alam natin na nandun sila sa sixth dimension kasi sinabi ng prophet. Dinala siya doon. Well, anong purpose mo pa na gusto mo silang makausap? Di ba?
para tanungin kung kumusta ba doon, kung okay ba sila doon. Di eh. May prophet tayo na nagsabi ng kalagayan nila doon eh. Pero kung nung sarado pa ang mga hiwaga, well, hindi nakakapagtaka na mag-isip ka. Kasi si Brother Branham, alam niyo isang dahilan kung bakit siya dinala doon? Well, iniisip niya kapag namatay ang isang tao, ano ba ito? Parang alapaap na lumulutang sa ganun ba? Yun iniisip niya eh. So kaya, pinakita sa kanya ng Diyos. May purpose ang Diyos. Prophet siya eh. Dinala siya doon, para sa atin yun eh. Para sa atin yun. So, kaya nga, sabi ko sa inyo, ano ang kailangan natin sa kanila, samantalang taglay na natin ang revelation ng salita ng Diyos? Well, actually, alam natin kung anong kalagayan nila doon. Net-describe sa atin ng prophet yung lugar na yon. Nasundan niyo po ba? Ano pa? Gusto ko kasing makausap siya, kumusta si? Di ba? So, tandaan natin na ang sabi ng kasulatan, sila ang naghihintay sa atin. Hindi natin sila hinihintay. Actually, sila ang naghihintay sa atin because they without us cannot be made perfect. Di ba? So, tandaan natin yan. Lalo na sa panahon na ito, nahayag na ang mga hiwaga. And actually, alam ng isang mananampalataya ng mensaheng ito kung saan siya patungo. At kung anong klaseng katawan ang lilipatan niya. So, alam mo yung mga kapatiran mo o mahal mo sa buhay na alam mong namatay sa pananampalatayang ito, alam mo na magandang kalagayan niya. Bakit mo pa nanaising makausap siya? Di ba? Naintindihan niyo po ako? Well, siguro, kung hindi ako sigurado doon sa mahal ko sa buhay, di ba? Well, mag-iisip ako. Di ba? At hanggat maaari ay, di ba, gusto kong makausap. Pero, di ba? Kung alam mong namatay siya sa pananampalatayang ito, well, alam mo na, okay siya doon. Kasi may prophet na, sinugo ang Diyos, actually, dinala doon, nagkaroon siya ng experience para, di ba, makita yon, and then ngayon ibinalita sa atin. Di ba, inihayag sa atin. See? So, ulitin ko po when God sends a messenger, it was an angel of the Lord to you, see, and it is from the sixth dimension. See, na nangangahulugan na si Brother Branham was the sixth dimension open to us, revealing the seventh dimension by way of the Word. See, na si Brother Branham ay ang ika-anim na dimension kasi messenger siya eh. Di ba? Sent from God. Di ba? So si Brother Branham ay ang ika-anim na dimension na nabuksan para sa atin na naghahayag ng ikapitong dimension sa pamamagitan ng salita. Di ba? Yan ang dahilan kung bakit ipinapadala ang mga anghel. Ito'y upang ihayag sa atin ang landas na bukas patungo sa seventh dimension. Di ba? Ano ba yung seventh dimension? Sino ba? God alone. Di ba kaya dumating ang prophet? Siya ang naghayag ng salita ng Diyos? Siya ang naghayag kung sino ang Diyos? Sa uling panahon na ito? Naiintindihan niyo po ba ako? So siya yung sixth dimension na naghahayag sa atin ng seventh dimension. Sana nasundan niyo po ako. Sige, gabayan nawa tayo ng Diyos. Puntahan natin yung binasa natin 2 Kings chapter 6. Ang sabi dito, okay, alam niyo ang tagpo na ito. Well, yung mga pinaplano ng hukbo ng Syria ay nalalaman ng hukbo ng Israel.
So parang inisip nung hari na parang may spy ang bayang Israel sa atin. Di ba? Every time na magpaplano tayo ay alam nila, parang alam nila. And then may nakapagsabi sa kanila na sa kanya, do sa hari na may propeta ang Israel at yun yung nakakaalam at yun yung dahilan kung bakit nalalaman nila kung ano yung plano ng hukbo ng Syria. So kaya ang sabi dito, yung hari ng Syria ay nagsugo ng mga mangangabayo at ng mga karo, ng hukbo, ng isang malaking hukbo, at sila'y naparoon sa gabi at kinubkob ang bayan sa palibot kung saan nandun si Elisha. Di ba? So actually, they were looking for Elisha, the prophet. Isipin mo, isang tao lang hahanapin, hukbo yung Di ba? At pumunta sila doon ng gabi para hindi mamalayan yung kanilang pagdating. Para magawa nilang ilihim yung kanilang gagawin. Isipin niyo yon. Kung yun ngang iniisip nila at pinaplano nila ay alam ng prophet, lalo na yung, di ba, magsugo ka ng hukbo. So, punta tayo nung gabi para hindi niya alam. Yun ngang iniisip natin, alam niya eh. Di ba? So, ang sabi dito, kaya siya'y nagsugo roon ng mga kabayo at ng mga karo at ng isang malaking hukbo at sila'y naparoon sa gabi at kinubkob ang bayan sa palibot. Kasi may nagsabi sa kaniya, doon sa hari, nandun siya sa lugar ng Dotan. At nang ang lingkod na lalaki ng Diyos, si Gehazi ito, ay magbangong maaga at maglabas, narito isang hukbo na may mga kabayo at mga karo ay nakapalibot sa kanila o sa bayan. At ang kanyang lingkod ay nagsabi kay Elisha, sa aba natin, Panginoon ko, paano ang gagawin natin? Kasi nakita niya na nakukubkob sila. And then, ang sabi dito, sumagot si Elisha, huwag kang matakot, sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila. So, merong nakita si Elisha na hindi nakikita ni Gehazi nung kanyang alipin. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, pag may kasama kang ganong tao, sa una ay, baka mangilabot ka. Pero kung alam mong lingkod ng Diyos, well, hindi ka matatakot. Di ba? So, alam ni Elisha na hindi nakikita ni Gehazi kung ano yung nakikita niya. So, dalawang nakikita ni Elisha, isa lang ang nakikita ni Gehazi, Nakuha niyo po? Di ba? Ang nakikita lang ni Gehazi ay yung malaking hukbo ng Syria, ng mga kawal ng Syria. Hindi niya nakikita yung hukbo ng mga angels na mas marami sa kanila na nakikita ni Elisha. Di ba? Angels ito, from God. Di ba? Well, kaya, kita nyo ito ha, dumalangin si Elisha, nabuksan ng Diyos ang mga mata ng kanyang alipin. Kita nyo, hindi right away ay ipilakita ng Diyos kay Gehazi. Di ba? Kinailangang manalangin ni Elisha, nakusundan nyo po? At ginawa yun ng Diyos na ipakita kay Gehazi kasi may purpose ang Diyos. Di ba? Okay. So, ang sabi dito, and Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. Well, hindi bulag si Gehazi ha. Hindi sarado ang mga mata ni Gehazi. Di ba? Kaya nga nakita niya yung hukbo ng Syria. Yan sabi dito, and the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. So, si Elisha, he was looking at the same scene, but, sabi ko nga sa inyo, nakikita niya yung 6 dimensions. The region of angels. Nakikita niya. Nakuha niyo po? Hindi lang ang nakikita niya yung nasa 3rd dimension,
kundi nakikita niya rin yung nasa sixth dimension, region of angels. Di ba? Nakikita niya yung mga angels. So when he prayed to God to open this young man's eyes to see the sixth dimension, well, nung buksan ng Diyos yung actually spiritual eyes, di ba? Ay nakita niya yung mga angels. Nakita niya kung ano yung nakikita ni Elisha. So, makita natin dito the sixth dimension is a realm that is invisible to the naked eye but exists around us. Itong ika-anim na dimension ay isang dimension o kalagayan na hindi nakikita ng ating natural na mga mata, ngunit ito'y nag-i-exist or umiiral sa paligid natin. Andito. Nakuha niyo po? So, kumikilos ito sa spiritual na paraan, six dimension, na hindi natin lubos na nauunawaan, pero alam nyo ba na maaari itong makialam sa ating mga buhay upang pangalagaan at tuparin ang layunin ng Diyos para sa atin. Itong six dimension. It works in a spiritual way that we cannot understand, that could even intervene in our lives to protect God's purpose on us. Di ba? Nung si Brother Branham ay mag-try na magbaril sa sarili, na hindi pumutok yung baril din, tinapo niya yung baril, palagay niyo walang unseen force doon? Walang pangingialam doon ang sixth dimension? Meron. Di ba? Hinadlangan yun, of course, ng anghel ng Panginoon, dahil hindi pa tapos, ang Diyos kay Brother Branham may purpose pa eh. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, so, maaari itong mag-intervene in our lives to protect God's purpose on us. Para din maganap natin yung purpose ng Diyos sa atin. Nakusundan niyo po ako. See? Sana nasundan niyo po. So, iyan lang ang dahilan kung bakit itong sixth dimension ay pinangungunahan ng Diyos upang mamagitan sa ating mga buhay. Iyon ay upang pangalagaan at protektahan ang layunin ng Diyos para sa atin. Nasundan niyo po ako? Hindi ito ginagawa ng Diyos sa iyo para maging kilala ka at sumikat ka, maging popular ka. Hindi. Di ba? Dabagamat minsan, parang kung titingnan mo, may kapangyarihan, pero ang Diyos yun eh. Ang Diyos yun. Di ba? Sana nandiyan kayo. Sana nasusundan niyo po. So, kung titingnan natin itong 2 Kings chapter 6 na binasa natin, pagbabasihan natin ito, ay, itong sixth dimension, nandito lang. Hindi lang nakikita ng ating dalawang mga mata. Hindi ito kung nasaang lugar. Di ba? It is here. Kasi meron tayong biblical proof, kung sumasampalataya tayo sa Biblia, na itong sixth dimension is right around us. Andito lang. See? Ang kailangan lang ay mabuksan ang ating mga mata para makita natin ito. Di ba? So may mga patutuo tayo mula sa banal na kasulatan, 2 Kings chapter 6, ng mga angels and saints of God ay wala sa taas sa likod ng mga ulap. Di ba? Minsan niya nang, tumingin ka nga, titingnan natin. Hindi po. See? Kaya, alam nyo, ang rapture is not going to be people floating up in the air. When it revealed to us that dimension of angels or dimensions of angels is right around us, but just, nandito lang, hindi lang natin nakikita. Itong sixth dimension, it's an existence faster than this one. Mas mabilis lang. Iyan ang dahilan kung bakit hindi natin nakikita. Ito'y, sabi ko nga sa inyo, dimension na mas faster. Kaya nga, kapag ikaw ay
nandun na sa glorified body, pwede kang tumagos dito eh. Di ba? Nangyari yan sa time ng Panginoon after ng kanyang resurrection. See? Kaya nga, itong sixth dimension, kumikilos ito sa espiritual na paraan na hindi natin lubos na nauunawaan. Maaari pa nga itong makialam sa ating mga buhay upang pangalagaan at tuparin ang layunin ng Diyos para sa atin. So, nakita natin sa kasong ito ni Elisha, so kailangang maprotektahan ang ministry ni Elisha. So, the sixth dimension was setting in. See? At ano ang ginawa nung sixth dimension? Angels. Sa time na yon, para maprotektahan ang ministry ni Elisha o maging si Elisha. Well, hindi natin alam kung anong eksaktong ginawa ng mga angels or ng sixth dimension. See? Pero, parang, tingnan nyo ha, para bang nilito nila or pinanlabo nila ang paningin ng mga kawal ng Syria. Kaya every time na hanapin nila si Elisha, naliligaw sila at kung saan sila napupunta. Isipin nyo yung daming yun na naghahanap, hindi nila makita yung isang tao. And actually, sila ang iniligaw ni Elisha. Di ba kung susundan nyo yon? Well, hinahanap nila si Elisha. Well, actually, si Elisha ang nag-lead sa kanila patungo doon sa kalaban nila. Nang hindi nila nakikilala si Elisha. Well, sa daming iyon, tigdadalawa ng mga mata iyon, walang nakakilala kay Elisha. Tila walang pwede nating sabihin, parang walang nakakita. Nakikita nila si Elisha, pero hindi nila nakikilala si Elisha. Hindi natin alam kung anong ginawa ng six dimensions or ng angels sa mga taong yon. Di ba? So, nga, sabi ko sa inyo kanina, hindi sinabi ng kasulatan kung paano nila ginawa ito. See? Because the sixth dimension was not physically getting into a war with the Syrian army. Hindi naman sila yung mga angels, hindi sila nakipag-gera doon sa, hindi naman eh. Di ba? Pero makita natin na iniligaw nila ang mga hukbo ng Syria, kaya every time na may operation sila to get Elisha, they were failed. Yun ang dahilan kung bakit talagang na-frustrate yung kanilang hari. Okay, now, sana nasundan niyo po ako. Ulitin ko po, andito lang din to. It is a dimension exists around us. Now, kanina dinaanan natin yung saglit lang yung fifth dimension. Na sinabi ko sa inyo, sabi ng prophet, ito yung hell. Dito pumupunta yung mga taong namatay na makasalanan, yung mga taong nireject ang Ebanghelyo at namatay nang hindi nakapagsisi sa kanilang mga kasalanan or hindi tinanggap ang ating Panginoon as their personal Savior. So, nandun sila sa fifth dimension na kung saan nandun, ito'y lugar, ito'y dimension na kung saan ang kaluluwa ng mga taong masasama ay nakabilanggo, naghihintay ng day of final great white throne judgment. Okay. At speaking of this dimension, fifth dimension hell, dinescribe ito ni Brother Branham na para kang nasa isang bangungot, nightmare. So, at sinabi ito ni Brother Branham from his personal experience. Kasi dinala rin siya dun eh.
Well, actually, mas unang pinakita sa kanya yon bago yung sixth dimension. Yung sixth dimension, 1960 yun. Pero itong hell, nung siya ay nasabugan na, di ba? Naputukan na, nasa hospital siya. See? Nangyari yun. When Brother Branham was a young sinner before his conversion. See? Anong sabi niya? Well, naramdaman niya na siya'y bumulusok, pabulusok, sabi niya. At yun yung sinabi niya. Di ba? Well, actually, wala siyang sinabi na doon ay merong naglalagablab na apoy at may mga demonyong humahabol sa mga tao. Wala siyang sinabing ganun. See? Sa halip ay inilarawan niya ito bilang isang walang katapusang bangungot na walang paraan upang makatakas or makalabas ang isang tao. O in other words, mas mabuti pa yung sa buhay na ito, binangungot ka kasi may paraan para makaalis ka doon. Gisingin ka lang. Yun nga binangungot ka dito, napakasama na eh. Di ba? Akala mo matutuluyan ka na. Di ba? Kaya minsan, galit na galit ka sa katabi mo kasi sa isip mo, nung binabangungot ka, tinatapik mo na siya, pero ang totoo nun, hindi sa totoo, kaya ka lang nalaman nung katabi mo na binabangungot kasi umuungol ka. Kaya pag nagising ka, minsan sisisihin mo pa siya, kanina pa tinatadya ka na kita. Sabi nung, wala ka namang ginagawa. Bakit mo ako ginising? Rinig ko lang, umuungol ka. Di ba? Ayaw about doon na wala ka ng pag-asang magising. Di ba? So, ganun niya nilarawan. At sabi ni Brother Branham, habang siya'y bumubulusok pababa, ang tanging narinig lang niya ay mga panaghoy ng mga taong parang naghihirap. Yun daw yung kalagayan nung nadun sa fifth dimension. Samantalang itong sixth dimension na tinawag na heaven or paradise, so actually, ito ang isa sa pinaka naka-impluwensya ng malaki sa ministry ng prophet. Ito yung time no siya ay, sabi ko nga sa inyo, dalahin doon beyond the curtain of time. And actually, ito ang isang part ng revelation ng prophet na nung mabasa ko at marinig ko ay nagbigay ng higit na, lakas. At tawag dito, pag-aalab para magpatuloy dahil alam mo kung saan ka pupunta eh. Di ba? So kaya nga, sa totoo lang, ito lang mensahe na ito ang naghayag sa atin kung saan tayo nanggaling at kung saan tayo patungo. Ito lang. Di ba? So, kaya nga, ito ang bahagi ng ministry ng prophet na talagang naka-impluwensya ng malaki. I believe sa maraming mga nagpapatuloy sa mensaheng ito. So actually, nung dalahin siya doon, ay actually hindi ko alam kung future ba yun or present. Basta isang bagay lang, yung nakita niya doon ng mga converted niya, millions. Sabi niya, 1960 yun. Laodicea. Ganon ba karami ang Laodicea? Well, so, kasi alam niyo po sa mga ganitong uri po ng sitwasyon, bagamat may pinapahintulutan ang Diyos na makita iyon, ang isang ay si Apostol Pablo, binasa natin kanina, well, yung third heaven na kung saan dinala si Apostol Pablo, ito rin yung sixth dimension. Yung third heaven. So, bagamat may mga taong pinapahintulutan ang Diyos na makita iyon, mga prophet, nagkaroon ng ganitong karanasan na mapasok ang dimension na iyon, pero makikita natin na
para bang walang tiyak o lubos na or eksaktong detalye na sinasabi ang tao tungkol sa dimension na iyon. Actually, mas malinaw nga yung kay Brother Branham kaysa doon kay Apostol Pablo. Di ba binasa natin kanina? Mas malinaw yung kay Brother Branham. Di ba? Pero, mas marami pa I believe na mga mystery doon na hindi nasabi kay Brother Branham. But, kung ano man yung naihayag sa kanya na nasabi sa atin, well, that is enough para tayo ay maging secure at maging, ang tawag dito, kampante na kapag tayo'y lubusang sumampalataya, totoong sumampalataya sa mensaheng ito, well, tunay na kapahingahan yung pupuntahan natin. Kaya nga minsan nasabi ko sa inyo, hindi lahat ng namamatay ay pumupunta sa kapahingahan. Pero lahat ng namamatay ay nilalagyan ng rest in peace. Pero hindi lahat ay talagang nagpapahinga. Di ba? So yung kalagayan dun sa fifth dimension, hell, well, hindi yung kapahingahan. Pwede kong sabihin, mas maganda pa ang kalagayan dito kaysa doon. Pero doon sa sixth dimension, pag pumunta ka doon, wag mo nang naisip bumalik dito. Di ba? Hindi nga ma-describe ni Brad. Sabi ng prophet, ano yun? It is beyond sublime. Higit pa daw ito sa dakila. Sabihin natin yung dakila, talagang ano ka na doon Pag sinabing napakadakila, pero sabi ng prophet, higit pa ito sa dakila. Well, sana nakapagbigay ito sa atin ng iba yung kalakasan at kagalakan, di ba? At babala din yung doon sa fifth dimension. Di ba? So, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi masyadong, sabi nga, kapag nagkaroon ng ganitong pagpasok sa ibang dimension, ang isang tao, ay makita natin, para bang walang eksaktong detalye tungkol sa dimension iyon. In other words, ay parang meron pang mystery. Bagamat may mga nahayag na. Tingnan niyo si Apostol Pablo, doon sa 2 Corinthians na binasa natin. Yung verse 2, ang sabi dito, I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God know it. Hindi nga niya masabi kung nasang katawan siya Di ba? Si Brother Branham, alam niya, theophany niya yun. Actually, sumakay siya sa theophany niya Nakita niya yung body niya nasundan niyo? Di ba? Nakita niya yung katawan niya na nasa isip niya, patay na siya. Well, nasaan siya? Doon siya sa katawan na inihandaan ng Diyos. Di ba? Sabi niya, such an one caught up to the third heaven. Sabi ni Paul, I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God know it. Sabi niya, how that he was caught up into paradise. Sabi niya nung kanina, third heaven, ayun na nga, paradise. Sixth dimension. And heard unspeakable words, which is not lawful for a man to utter. Nakarinig daw siya ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng mga tao. Yun lang sinabi ni Paul. Yun lang nakita niya doon. Unlike kay Brother Branham. Di ba? Yung, kita nyo yung na-convert niya dito na 90 years old na, doon, di ba? At sinabi kay Brother Branham, on earth, you was a leader. Sabi niya, kung hindi ka humayo, wala kami rito. Di ba? Okay, tingnan natin itong isang bahagi ng message na kung saan ay dinescribe ni Brother Branham, or para bang nagkaroon siya ng comparison about the fifth and sixth dimensions. Okay.
Sabi ng prophet, present stage of my ministry, to break it down, when a man has a nightmare, he's not altogether asleep, neither is he awake. Kapag ang isang tao daw ay binabangungot, hindi daw siya talaga tulog na tulog o kaya na may gising. He is between sleep and awake. And that's what makes him have a horrible shaking and screaming. Because he's not asleep, he's not awake. Yun daw ang dahilan kung bakit talagang siya, ang taong iyon ay talagang nagkakaroon ng isang horrible shaking and screaming. And to take that shows where a man goes when he dies unconverted. So sabi niya, dito ay doon daw pumupunta at ganun ang nangyayari kapag ang isang tao ay namatay ng hindi nakapagbalik loob sa Diyos. See? Siya ay nasa kalagayang not sleep, hindi naman kasi tulog, patay na eh. Hindi rin gising. Well, yung mga banal ng Diyos, hindi sila namamatay, natutulog lang daw sila. Nakuha niyo po? Di ba? Pero ito, hindi raw ito natutulog, hindi rin gising. So, iyon ang dahilan kung bakit siya in a horrible shaking and screaming. His life, his time out, dito, he's dead on earth. And, I believe, ang tinutukoy niya, yung kanyang buhay ay, dito sa lupa ay tapos na. Namatay na siya. And he cannot go into the presence of God because he's not fit to go there without the blood. Kasi nga, nireject niya ang salita ng Diyos. Nireject niya ang ebanghelyo. So, hindi siya makapunta sa presensya ng Diyos kasi hindi siya nararapat pumunta doon nang walang dugo. So, he's caught, ang sabi dito. He cannot come back to earth because his time finished here on earth. Hindi na siya makabalik dito. Dahil wala na siyang katawang babalikan. Di ba? Nakalibing na, saradong-sarado. Saradong-sarado doon sa coffin, tapos ay nakalubog pa 6 feet. Paano niya? Di ba? Hindi siya makapunta sa presensya ng Diyos para magpahinga. Hindi rin siya makabalik dito. So anong sabi? He's in a nightmare. And there he stays until the day of the judgment. A horrible thing to be in. Mananatili daw siya doon hanggang sa araw ng judgment. Sa gayong kalagayan, isipin mo nang binangungot ka lang ng ilang minuto nung magising ka. Ayaw mo nang mangyari uli. Wala akong binangungot na maganda na sasabihin mo, nagising agad ako, binangungot ako eh. Wala. Lahat ng bangungot ay, bangungot nga eh. Nightmare. Di ba? Pero yun daw mga taong namamatay na unconverted. Tumanggi sa salita ng Diyos. Hindi nakapagsisi sa kanyang mga kasalanan. There he stays until the day of judgment. A horrible thing to be in. And then, tinuloy niya. Sinabi niya yung 5th dimension. And now, in this vision, I believe I was caught to the 6th dimension. Sinabi niya naman yung sa 6th dimension. Heaven. Looking back down here and conceive back. Nung umangat si Brother Branham, lumipat siya doon sa kaniyang, sa isang katawan, sabi ko nga sa inyo, theophany niya, kita niya yung katawan niya. Tiningnan niya. Yung katabi niya si Sister Meda. Di ba? Doon sa higaan. See, the sight isn't exactly with the eyes, that's earthly. But sight is a greater thing than. Yun daw sight ay mas dakila kaysa dito. The sight that they have there
their contact is far beyond any contact that our natural senses would contact. So, nakita nyo dito, na sabi ko nga sa inyo, kinukompare ni Brother Branham yung kaibahan ng fifth dimension sa sixth dimension o ng sixth dimension sa fifth dimension. So, in-explain niya sa atin yung nasa ika-5 dimension na siya daw ay, ang tao daw na naroroon ay nasa parang isang bangungot. See? And then sa 6th dimension, sinabi niya naman na doon sa ika-6 na dimension, ito ay ang realm ng kapayapaan na wala kang, sabi nga, wala kang salitang pwedeng gamitin para ma-describe yung kapayapaan na nandun. Sipin niyo ang sabi ng mga kapatiran doon, dito hindi kami kumakain, hindi kami umiinom, hindi kami natutulog. So, hindi sila nagugutom, hindi sila nauuhaw, hindi sila napupuyat. Diba? Ayan, sabi nga ni Sister Hope kay Brother Branham, ay mas maganda ang kalagayan namin dito. Diba? See, okay. Ang sabi niya rito, dinescribe niya yung 6th dimension. Okay. If I would type it for you, it's like trying to go to sleep and sabi niya, can't be sleep and you're in a nightmare. Well, ang tinutukoy niya rito, sa isang ito naman ay yung fifth dimension, Kanina sinabi ko sa inyo, di ba, kinukumpara niya yung fifth dimension at saka sixth dimension. Nang sabi niya, doon sa fifth dimension, ito yung hell. So, ang mga taong nandun, o kapag ikaw ay doon napunta, o para kang nasa isang bangungot, then sanabi niya yung sixth dimension, babasahin ko sa inyo mamaya, ay ito naman ang realm of peace na wala kang salita na maaaring maisip para describe yon. And then, nagpatuloy siya sa pagdidiscuss ng tungkol sa fifth dimension. Sabi niya rito, if I would type it for you, it's like trying to go to sleep and you can't be asleep and you're in a nightmare. Sabi niya rito, yung nakita niya doon, sabi niya, hideous things, you're screaming. Mga nakakapangilabot daw na bagay, talagang, sabi niya, mapapasigaw ka. That's the state of the wicked dead. He cannot go in the presence of God because he is a sinner. He cannot return back to the earth because his time's up. Tapos na yung, di ba? Panahon niya rito. He is caught between the two things in the fifth dimension. He's got a soul and he cannot go into the presence of God because it's not covered by the blood. He's a sinner. He cannot wake himself up because his time's up on earth. Ang sabi niya, he caught between the two things. So he caught between the presence of God and the earth. So, between the presence of God, and andito siya sa fifth dimension, di ba? Hindi siya makabalik dito sa third dimension. Di ba? Wala na siyang katawang babalikan. Hindi rin siya makapunta sa sixth dimension. Presence of God. For rest. So, there he is in a tormented nightmare. Yun ang sabi niya. Think of that now before you enter it. Isipin mo ito ngayon bago ka pumasok doon. A nightmare. Scream. Many of us has had nightmares. Sabi niya, we're told because the two conscious are passing, sub and first conscious, and it catches between. So, sabi dito, sinasabi sa atin na habang dumaraan daw yung dalawang kamalayan natin, first conscious at saka subconscious, ay sabi niya, may bagay na napapagitna o nasasalo sa pagitan ng dalawa. And that's the nightmare. And when a sinner dies, he's caught with his soul between earth and hell in a nightmare. There he stands.
Sabi niya, kapag namatay daw ang isang makasalanan, ang kanyang kaluluwa ay naiipit sa pagitan ng lupa at ng impyerno. Sa isang bangungot na kalagayan, doon siya mananatili until the day of judgment. See? Ito, patapos na ako. Diniscuss niya rito yung 6th dimension na kanina inumpisan ko na doon, saglit. Sa message na The Countdown, sabi niya, now, the 6th dimension is in Christ. The saints, dead saints or resting saints, who is completely work finished on earth and has entered into rest with Christ under the altar. Beautifully. Yun ang sabi niya. So, kaya, of course, may mga pagtitiis dito sa buhay na ito. Pero ang sabi nga ni Apostol Pedro ba yun? Na yun daw mga pagtitiis natin dito ay hindi maikukumpara doon sa kagalakan na ating matatamo doon. That is true. So, tandaan po natin yan. At ang sabi niya rito, you could parallel it like a wonderful dream that you didn't want to wake up. Yun daw 6th dimension. Maaari mo daw itong ihalin tulad doon sa isang magandang panaginip na ayaw mo nang gumising. Minsan naman ganun. Di ba? Sisisihin mo rin yung katabi mo. Di ba? Grabe, ang likot mo, nagising tuloy ako. Ang ganda ng panaginip ko eh. Di ba? Kaya minsan ay parang gusto mo ulit tumulog at baka tutuloy. Di ba? See, sabi niya rito, it ain't a dream. It's natural. It's real. Tinutukoy niya yung 6th dimension, yung rest doon. But I'm just making a parable to you. In course, sabi niya, the 7th dimension is God alone. See, God alone. Lord willing, dadaanan of course natin yan, 7th dimension. Di ba? Kung babalikan natin yung 5th, dadaan, lalo naman ang 7th. Di ba? So, now, dito na tayo. Okay, sabi ko nga sa inyo, malapit na ako magtapos. This is the beginning of this series. Sana po ang Panginoon ang siyang patuloy na magbukas ng mga mata ng ating puso at pangunawa upang maunawaan natin po ito. So, okay. Una, si Brother Branham, parehas niyang na-experience na marating itong dalawang dimension na ito, na dimension actually na magkasalungat. Ang isa ang hell, doon ay walang kapahingahan. Ang isa ay ang heaven, doon yung kapahingahan. So at sinabi niya by experience, he explained na doon sa hell, para kang nasa isang bangungot. So kapag namatay ang isang taong hindi nakapagbalik loob sa Diyos, hindi nagsisi sa kanyang mga kasalanan, at hindi tinanggap ang Panginoon as their personal Savior, or His or her personal Savior, or hindi niya sinampalatayanan ang mensahe ng kanyang kapanahunan, sabi ng prophet, he is caught between sleep and awake, and that what makes him a horrible shaking and screaming, it was an ending nightmare. Wala raw itong katapusang bangungot. See? Okay. And then sinabi niya rin na yung 6th dimension is in Christ, the saints, sabi niya, or resting saints, who is completely worked, finished on earth, and has entered into rest with Christ under the altar, sabi niya, beautifully. At sinabi rin sa atin ng prophet, o sinabi ko rin sa inyo kanina, na we cannot contact the 6th dimension unless it wants to be contacted. And may reason kung bakit pinapahintulot ng Diyos na magkaroon ka ng ugnayan dun sa 6th dimension. Nagbigay tayo ng halimbawa kanina sa time ni Brother Branham. Di ba? Okay now. So, dalawang example yon. Yung una
ay yung time na makita niya doon si Sharon Rose at saka si Sister Hope. So, nakita natin. At ang isa ay nung dalahin siya doon sa 6th dimension at ipakita sa kanya yung mga converted niya. Well, para naman ihayag sa atin dito sa mga mananampalataya sa mensaheng ito. Okay now. So we are not, we cannot contact that 6th dimension unless it wants to be contacted. But we are contacted by this dimension through dreams and visions. Yun ang sabi sa atin. See? Pwede silang makipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng visions at saka ng mga dreams. Di ba? Kaya minsan ang Diyos nangungusap sa pamamagitan ng, hindi lang ng vision, di ba? Minsan ng dreams. Di ba? Minsan nakala natin kung ano lang panaginip yun. Pero yung pala'y ang Diyos na nangungusap sa atin, nagbababala sa atin, nagpapaalaala sa atin. Di ba? See? And then, maaari din makipag-ugnayan yung 6th dimension sa atin sa pamamagitan ng angels, messengers, or prophets. Di ba? Kaya nga, sabi sa atin, when God sends a messenger, it was an angel of the Lord to you, therefore it is from the 6th dimension. And of course, may message siya. Di ba? So, when the heavenly angel brings a message to the earthly dimension, it is the 6th dimension becoming visible. Nasundan niyo po ako? Nung yung dalawang anghel sa Genesis 18, si Michael at Gabriel ay pumasok sa katawang lupa na kinreate ng Diyos at pumunta sila sa Sodom. Nasundan niyo po ako, ha? So, it was the 6th dimension, nandiyan kayo, ha? Brings a message to the earthly dimension. Nasundan niyo po. Di ba may message sila kay Lot? So, it is the 6th dimension becoming visible. Di ba? Kasi naging visible yung dalawang anghel eh. Ganon din ang si Elohim kay Abraham. Hindi naman sila bumababa ng wala lang. May message sila eh. Di ba? Minsan nagiging visible yung angel. Di ba? Nakita ni Brother Branham si Angel Gabriel. Kinausap siya. Sundan niya po. Di ba? So, and then, kanina, binasa natin yung 2 Kings chapter 6 na kung saan ay nanalangin si Elisha para buksan ng Diyos ang mata ni Gehazi para makita niya yung 6th dimension. Host of angels encamp around them. So, andito lang. Kaya nga, the 6th dimension is a realm that is invisible to the naked eye but exists around us. Pero ito yung umiiral sa paligid natin, andito lang. Di ba? And then sabi ko nga sa inyo, it walks in spirit. In a spiritual way that we cannot understand, that could even intervene in our lives to protect God's purpose on us. Nakita natin yung halimbawa, sabi ko nga sa inyo kanina, sa ministry ni Elisha, kailangang protektahan si Elisha o maging ang ministry ni Elisha. Kaya yung angels na nandun sa 6th dimension ay nag-i-intervene. Di ba? So, kinailangan nilang iligaw yung mga hukbo na humahanap kay Elisha to protect Elisha. Kasi may purpose siya kay Elisha. He's a prophet. Di ba? So, at kung gayon noon, ganon din ngayon. Di ba? Hindi lang yon sa buhay ng mga prophet, sa buhay yon ng mga elect.
Di ba? Na nandyan lang yung sixth dimension upang pangalagaan ang kanyang mga elect para magawa nilang tuparin ang layunin ng Diyos para sa kanila. Kaya minsan ay, di ba? Ano nga yun? Ano yun? Yung mga angels na sa mga bata, ano yun? Ano yun? Ano yun? Guardian angel, di ba? Or guardian angels. Well, ano ba yun na sinabi ni Brother Branham na yun lang mga anak ng Diyos ang may guardian angel? No, minsan nanapin ko yun. Pero that is true. Siyempre, anak ng Diyos yan. Di ba? May guardian angel yan. Kasi kung anak ng Diyos yan, predestinated, may representation ng Diyos sa kaluluwa ng taong yun. Iingatan siya ng Diyos. Hanggang sa ma-fulfill ng Diyos ang kanyang layunin sa taong iyon, o hanggang ma-fulfill ng taong iyon kung anong layunin ng Diyos sa kanya. Di ba? So kung na-fulfill ng taong iyon kung anong layunin ng Diyos sa kanya, well, pwede nating sabihin na na-fulfill ng Diyos kung ano yung layunin ng Diyos sa taong yun. Ganun lang yun. Di ba? So hanggat hindi tapos ang Diyos, hanggat hindi mo natatapos o nagagawa yung layunin ng Diyos sa iyo, may protection ka sa Kanya. Di ba? May protection ka. Nandyan yung guardian angel. Di ba? So, nakita natin. Kaya nga, dito na tayo. Asan ako? Okay. Kaya sila kumikilos sa spiritual na paraan na minsan hindi natin nauunawaan. Di ba? Kaya minsan si Brother Branham, di ba, anong panalangin niya? Bakit hindi ako mamatay? Hindi pumutok yung baril, humawak siya sa high voltage, hindi siya nakuryente. Di ba? Nagkamalay na lang siya, nandun siya sa ground, wala siyang Palagay nyo, walang, ano lang yon? No. Di ba? Kung napahamak siya doon, maraming scriptures na hindi magkakaroon ng fulfillment. Di ba? Minsan sinabi ko na sa inyo. Di ba? Doon sa appearing at saka sa coming. So nakita nyo na ang Panginoon o the angel of the Lord ay palaging nag-a-appear kay Brother Branham in different forms, not in his true form. Di ba? At hanggang sa dinala nito si Brother Branham para siya mismo ang maging appearing, di ba? And appearing is the likeness of the coming of the Lord. Di ba? O kita nyo, nag-connect yung ating series ng Wednesday at saka Sunday. So salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. So may time po tayo para manalangin. At anuman ang inyong mga kahilingan sa Panginoon, kayo at siya ang nakakalam. So tayo po'y mananalangin.
God bless you po. God bless you. Nandiyan ko kayong tumayo sa gabing ito para sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, una salamat sa Lord inyong mga salita namin narinig. Salamat sa patuloy na revelation, Panginoon, na ipinagkakaloob nyo sa bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, ay hindi lang kami na naririto ang pinagpala nyo, kundi ang mga kapatiran namin, Panginoon, nakasama sa live streaming. At patuloy nyo po kaming turuan, Panginoon. Patuloy kayong mangusap, Panginoon, upang madala nyo kami sa kasakdalan doon sa maturity, Panginoon. Salamat, narinig nyo po ang aming mga panalangin. Nawa po ito'y naging mabangong samyo at Lord, naway magkaroon ng positive na katugunan mula sa inyo, Panginoon. Salamat po. Binabalik namin sa inyo ang papuri sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Awitin po natin ang Worship the Lord. God will not Reject your prayer. Praying Makes you stronger. I have never seen the righteous forsaken, Begging for bread and left to suffer. Have patience, just wait and see what God will do. when you lift up your hands and surrender, God will pull you through. Oh, worship, simply worship. If you are crying, worship. In your trials, worship. If you are hurting, worship. Nothing matters, worship. He will hear your prayers. God goes before you, saying, let there be. He's healing your wounds and setting you free. Sending His angels, fighting from all sides. It's Leading the way, His leads the guide. Trust in Him, He will never fail. He's walked with you along life's struggling trail. Just lift up your hands, this is your victory day. Give Him the praise, worship the Lord. 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 It is important to understand when God is speaking. Sometimes He may seem to be silent,
is when He's working. Have patience, just wait and see what God will do. When you lift up your hands in surrender, God will put you through. Oh, worship, simply worship. If you are hurting, worship. In your trials, worship. If you are hurting, worship. Nothing matters, worship. He will hear your praise. God goes before you, saying, let there be. He's healing your wounds and setting you free. Sending His angels, fighting from all sides. He's leading the way, yes, He's the guide. Trust in Him, He will never fail. He's walking with you along life's rugged trail. Just lift up your hands, this is your victory day. Give Him the praise, worship the Lord. Worship the Lord. God bless you po, brothers and sisters. Worship the Lord. 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 Worship